So, good day mga ka-electrical, no? So, ito yung masasabi ko sa Sandong 1 kilowatt 12 volts system, no? So, ayan. Medyo maingay siya, no? At maugong, yan. Makaramdaman nyo naman. Maririnig nyo, no? Ayan. So, ayan yung blower ng MPPT natin. Malakas ang vibration, no? Dahil malakas ang harvest, siyempre, kailangan niya magpalanig kaya umaantar yung pinaka-blower. So, dito, may blower din yan. So, ang blower nito ay para sa inverter naman. Once na malakas ang consumption mo sa kuryente sa AC out, ay umaandar tong blower sa ilalim. Then, yung narinig yung vibration ay yung mismong MPPT. Dahil nga to ay hybrid. No? Hybrid meaning pinagsama-sama na lahat sa loob yun. Yung MPPT na 40 ampere, tapos toroidal inverter na 1 kilowatt. So, good naman to. At sinabi nga ay 1 kilowatt yung mismong power, no? Sabihin ay yung true power niya. No, ang surge is 3,000. So, 3,000 watt surge ang sabi dahil trimestry nga raw. Pero tinest ko nga ay hindi mo rin, useless din yung surge eh. Lalo na kung medyo matagal yung surge ng 3,000 ang kailangan mo. Halimbawa, yung kung rep, no? Rep 100 watts tapos nagse-surge ng 11 ay hindi rin tatakbo dahil yung surge na sinasabi yun yung unang start, no? So itong surge nito is 1,000, okay, pero manufacturer lang rin yun para sa akin, no? So true power is 1,000 watts, okay naman. Talagang nagagamit hanggang 700 watts. So naglo-load ako dito hanggang 700 watts. Okay. So ang issue dito is yung ma-vibration siya, no? Then once na masira to ay mag-fault, hindi mo na magagamit yung inverter at saka yung MPPT dahil nga nandyan sa isang loob sila, no? So sa ngayon naman hindi pa nag-error to after 3 months, no? Yun lang ang issue ko dito is medyo malakas yung vibration sa MPPT niya. Yan, naririnig nyo, no? Malakas kasi yung harvest ko ngayon. So isang 620 watts ang solar panel ko dito. Okay. So nandyan may mga parameters naman na nakasulat dito, no? Kung ano ibig sabihin yan. Pero okay naman, sulit na sulit din ang pagkabili mo rito, no? So wag lang tayo magpo-fault dito para magamit na natin ng matagal-tagal. So ang ginawa ko lang setup dito ay napakasimple lang yan. May mga safety devices tayo dito, DC breaker, SPD, AC SPD, no? DC SPD. Then manual transfer switch. Ayaw mag-ATS ng auto, so manual yan. So yan, meron din tayong watt meter, no? Dahil bukod dito gusto ko nakikita yung mismong nilalabas niya na hertz, wattage, then 220 volts na nilalabas niya. Then ito yung mismong time ko na, no? Yan yung nakatagal na ginagamit ko siya. Then ito yung nagamit ko na 45 kilowatt dito. So yan naman, may temperature din. Then DC breaker ko yan. Then dati 100 AH lang battery ko dito, ngayon ay 200 AH na. Dahil kinukulang ako dahil itong pump ang ginagamit ko dito, no? Then sa gabi ay ilaw at saka isang electric fan. Overall, no, kung gusto mong madalian na setup, pwede ka dito sa Sandom dahil nga breaker na lang ang gagamitin mo compared sa mga ginagawa ko na bukod yung MPPT at inverter, no? Dahil medyo complicated yun. Pero pagdating sa maintenance, no, ito pag nasira to ay palit ka isang buo talaga. Okay. Then sana makakuha tayo ng kapalit kapag halimbawa nasira, no, wala pang 1 year kasi nakalagay dito is 2 years warranty ata, no? Sana makakontak pa natin yung mismong seller niyan sakali magkaroon ng problema. So ano pa ba meron dito, no? Tingnan natin pindutan dito, ayan. So ito ay volts ng solar panel at ampere na na-harvest ng solar panel. Then ito 01 temperature, okay? So itong 01 AC mode, no? Ewan ko ano yan, 01 na yan. AC mode nga ata yan. Then to, so yun lang naman. Ayoko pa kailangan yung function nito, no, dahil baka mag-error. Pero overall, good naman siya. Handa lang kayo sa vibration niya, no?
malakas. Medyo annoying, lalo na kung ilalagay mo sa loob ng bahay. No? Yan. So, madali lang i-install to. Walang problema. So, sa ngayon, ginamit ko nga yan. Yan. Ito yung mismong DC wire niya. Then, yung AC out ko, ito pala yan. So, AC in, no? Yung mag-charge ka, kung gusto mo mag-charge ng through Meralco, no? Walang araw, hindi kaya na yung malakas, no? Pag walang araw, pwede mo isaksak, then mag-charge siya sa mismong kuryente mo sa bahay, then mag-charge yung battery. So, yun ang kagandahan nga nito, hybrid. So, nandyan na yung MPPT mo, inverter mo, tsaka charger mo. Yun. Okay. So, madali lang install. Then, ito yung mismong sandom natin ay maximum solar power nito ay nasa 500, no? Pero hanggang 600 nga pwede ito, walang problema. Dahil i-divide mo lang naman yung 40 ampere to or 40 times mo sa 14.6, no? Malalabas na doon yung mismong solar panel mo. So, kinumpit ko yun hanggang 600 nga, pasok, no? Eh, solar panel naman natin ay hindi 100% yun na na-meet niya yung capacity niya. Halimbawa, 620 watts. Wala kang makukuha talagang buong 620 watts ang ilalabas niya, no? Kahit tiring ang araw. So, may mga losses yun. So, yan. Pakinggan nyo, no? So, blower, yan. Malabas dito yung mismo yan, hangin, no? Yan. So, lalagyan nyo na ng takip dito dahil makapasukan ng mga patikit, no? So, yan lang naman. Nandito yung specs niya. Yan. Nasa gilid mo. So, medyo may kabigatan to dahil toroidal nga yung inverter. Merong transformer dun sa loob. Okay. So, pero goods naman ang performance. Walang problema. Ingay lang talaga. So, yan ang sandom natin. So, salamat ulit sa pagtitiwala kay Electrical. God bless.